Parang may sira ang ulo ng lalaki. Sinubukan niyang ipasok ang daliri niya. Natuklasan niyang butas ng baril iyon. Noong mga oras na iyon pala, tinambangan si Kuya Bo at binaril sa ulo. Pero sa sumunod na segundo, bigla siyang nabuhay sa morgue. Gulong-gulo ang mukha ni Kuya Bo. Habang handa na siyang bumaba sa kama, pumasok ang doktor sa morgue. Nakita niyang biglang tumayo ang bangkay. Napasigaw ang doktor sa takot, tapos bigla na lang siyang nawalan ng malay. Naguguluhan pa rin si Kuya Bo. Kinuha niya ang cellphone ng doktor. Pagka-unlock gamit ang fingerprint nito, agad niyang tinawagan ng asawa para magbalita ng kaligtasan. Pagkasagot ko ng telepono, isang boses ng estrangyerong lalaki ang narinig ko. Nako, kakamatay ko pa lang. May bago na agad ang asawa ko. Agad na naunawaan ni Bog. Ang pagkamatay niya ay tiyak na may kinalaman sa mag-asawang ito. Sinampal niya ang doktor para magising ito. Binalaan niya itong huwag sabihin sa iba ang nangyari. Tapos, umuwi siyang galit na galit para magharap sa dalawa. Kinulong muna ni Bugs ang asawa sa banyo. Pagkatapos, hinanap niya ang lalaki at binugbog. Bigla na lang lumabas ang asawa at sinugod si Bugs. Anong ginagawa mo? Ang sakit. Nagalit si Bugs. Kunin ang dekorasyon sa estante. Ihahanda na para ihampas sa mukha ni Kuya Pogi at patayin siya. Biglang tumigil si Kuya Bugs sa pag-atake. Dahil pala, para protektahan si Kuya Pogi, sinaksak ni Mrs. si Kuya Bugs gamit ang kutsilyo. Grabe naman yun. Tingnan mo si Kuya Bugs, duguan habang gumapang palabas. Napaigtad si Kuya Pogi. Sinaksak pa ulit. Tapos tinapon ng dalawa ang bangkay ni Bog sa liblib na lugar. Ang hindi nila inaasahan. Buhay na ulit si Bog. Hindi rin niya maintindihan kung bakit, kaya bumalik siya sa morgue para tanungin ang doktor. Para sa doktor, himala na si Bog. Pag pinost sa TikTok, siguradong mag-viral. Agad na nag-alala si Kuya Bo. Gusto mo ba akong patayin? Dahil sa sitwasyon niya, siguradong mahuhuli siya ng mga kapitalista para pag-aralan. Pakiusap, Dok, tulungan mo si Kuya Bo. Nakita ng doktor na kaawa-awa siya kaya pumayag ito. Ang gagawin ay kunin ang tinatago niyang pera. Sa totoo lang, si Kuya Bo ay hindi ordinaryong tao. Siya ang pangalawang leader ng mga tulisan sa lugar na ito. Sa mga nakaraang taon, naniningil siya ng proteksyon, at nagpapautang ng may mataas na interes. Kumita siya ng malaki. Nakatago lahat yun sa isang sikretong lugar. Pagdating sa lugar, natakot si Bakong mabuking ang kanyang pagkatao. Kaya pinapanta niya ang doktor na si Xiaosheng para kunin ang pera. Pagdating ni Xiaosheng sa pintuan at handa nang magbukas, hindi ko inaasahan na bumukas ang pinto mula sa loob. May dalawang tao ang lumabas doon, at kinaladkad papasok sa kwarto si Ziesheng at binugbog. Matagal na naghintay si Kuya Bo pero hindi bumaba si Ziesheng. Naramdaman niyang may mali. Nagsuot siya ng maskara at umakyat. Pag-akyat niya ay nakasalubong niya ang dalawang lalaking aalis na. Si Kuya Bo naman ay dating miyembro ng isang gang. Mabilis niyang natapos ang dalawa. Pero napansin niyang wala na ang perang itinago sa dingding. Siguradong may kinalaman ang dalawang yun. Kinuha ni Bugs ang mga cellphone ng dalawa at umalis na gamit ang sasakyan. Dumating agad ang pulis sa pinangyarihan. Nagbalita na rin sa telebisyon. Noong mga oras na iyon, tumunog ang cellphone na napulot ni Bugs. Napanood niya sa balita sa telebisyon na patay na ang lahat ng tauhan niyang ipinadala. Nagsimulang magduda kung tao ba o multo ang kausap niya sa telepono. Kinilala agad ni Bugs ang boses. Ang kausap pala ay ang ikatlong tauhan sa kanyang grupo. Nang malaman na kung sino ang gustong manakit sa kanya, humanap si Bugs ng isang mamamatay tao sa kanyang mga tauhan. Inutusan niya itong patayin ng ikatlong tauhan. Hindi niya inaasahan na matagal na palang binili ng ikatlong tauhan ang kanyang tauhan. Habang naghuhugas si Kuya Bo ng pinggan, may inilabas na baril ang tauhan niya. Patay na naman si Kuya Bo. Pagmamaneho na ang tauhan para itapon ang bangkay. Nagising si Kuya Bo sa compartment ng sasakyan. Kinuha ni Kuya Bo ang malaking longganisa sa sasakyan. Pinaghahampas niya ang ulo ng tauhan niya. Nahihilo na ang tauhan dahil sa pagkakahampas sa ulo. Pagkatapos ay nawala ng kontrol ang sasakyan at sumibat diretso sa tulay. Nakaahon si Kuya Bo dahil sa kanyang di matatawarang kakayahan. Agad siyang tumawag kay Kuyang Xiao para humingi ng tulong. Ginamo ni Kuyang Xiao ang sugat ni Kuya Bo, at pinayuhan siyang magpunta sa pulisya. Pero si Kuya Bo ay balak maghayganti. Nag-away silang dalawa at naghiwalay. Pagkalabas lang ni Kuya Bo ay nabangga siya ng sasakyan at lumipad ng ilang metro.
Nakita ko na rin naman, hindi ako nag-alala. Basta si Kuya Bo, hindi naman mamamatay. Dali-dali siyang pumunta para aliwin yung babaeng nakabangga. Sabi niya, huwag na kayong magpabaw. Tapos tinulungan niya yung babae sa pag-aayos ng bangkay. Pakiramdam nung babaeng driver, nakakita siya ng tagapagligtas. Para magpasalamat sa malaking tulong nung lalaki. Diretso niyang inaya to magkita kinagabihan. Dinala ko si Bogey pabalik sa silid. Ginamo ko ang bali niya at ang sugat. Bago pa magising si Bogey, dali-dali akong nagpunta sa date ko. Kumakain ako ng masaya. Pero habang nagde-date ako, nagising si Bogey. Nakarinig siya ng mga yapak sa labas. Ang 2 tauhan pala ni Lawsan ang dumating. Plano ni boss na tuluyang patayin si Bago. Medyo natakot ang dalawa nang makarating sa pintuan. Maling araw, sapagkat morgue nga ito. Kaya nagbuno sila gamit ang bato-gunting papel. Maling araw bato, gunting, papel. Natalo ang kalbong si Maling Ugat, kaya napilitan siyang pumasok at hanapin si Bago. Nakahiga si Kuya Bo na parang patay doon. Tahimik niyang inabot ang isang kutsilyo. Bulag na pana. Bulag na pana, ano ba yan, ano ba yan? Sumugod din ang isa pang mamamatay tao. Bulag na pana. Sinurpresa ni Kuya Bo mula sa likuran. Sayang may sugat ang binti niya. Nasubsob sa lupa. Sinaksak ng killer ang scalpel sa braso ni Bogo. Parang wala namang nararamdaman si Bogo. Agad na hinugot. At sinaksak sa puwet ng killer. Binaliktad ng killer at sinaksak naman si Bogo sa dibdib gamit ang gunting. Pero mukhang wala pa ring nangyari kay Bogo. Sa huli, si Bogo pa rin ang nagwagi. Tinapos na ang killer. May dumating na namang isa pang killer. Nakatutok ang baril kay boss. Buti na lang at nakabalik na si Xiaosheng. Na-knockout din niya ang huling killer. Tinali ni boss ang salarin. Kumuha ng mga gamit pang interogasyon. Kinilabutan ng killer kaya umamin na sa lahat. Tunay nga, galing pala kay Old Three. Diretsyong tinawagan ni Kuya Bo si Bunso. Agad na natakot si Bunso. Sabi niya, utos daw iyon ni Kuya. Hindi makapaniwala si Kuya Bo. Nagdesisyon siyang kausapin mismo si Kuya. Nagpanggap siyang isang ordinaryong miyembro at sumama sa grupo. Dinukot niya si Kuya. Dinala niya ito sa isang lugar na walang tao para tanungin. Gusto kong makuha ang pera ko. Naguguluhan ang boss. Hindi niya alam ang sinasabi ni Bo. Nang dumating si number 3 na may hawak na baril. Ito pala'y patibong ni number 3. Hindi lang niya gusto ang pera ni Bo. Pati na rin ang pera ng boss. Isang bato, 2 ibon. Patayin silang 2, para mapagtakpan na nagpatayan sila, at siya na ang magiging boss. Maya-maya, tumawag ang pulis sa asawa ni Bo. Sabi, patay na naman daw si Bo. Natulala ang lalaking may magandang mukha. Naging maingat na sila sa pagkakataong ito. Sinuri ng mabuti ng asawa niya ang bangkay ni Bo. Wala na nga siyang hininga, wala na ring tibok ang puso, at sinadyang gawing sobrang lalim ang hukay. Pagkagising ni Kuya Bo, makikita niyang nakakulong siya sa kabaong. Wala na talaga siyang magagawa. Habang siya'y nag-aalaala, dumating si Binata at ang kasintahan niya na may dalang pala. Sinubukan nilang sukatin ang sound wave sa puntod. Kinumpirma kung nasa loob si Kuya Bo. Pagkatapos ay agad na siyang nahukay. Naninigas na ang mga kamay ni Kuya Bo. Kung naantala pa, baka nga doon na siya sa kabaong. Punong-puno ng galit si Kuya Bo. At nanumpa na ililibing niya ang mga taong nanakit sa kanya. Nanaginip ng masama ang asawa ni Kuya Bo at nagising. Parang may kakaiba siyang nararamdaman. Isinama niya ang lalaking may maputing mukha para puntahan ang puntod. Pagdating doon, may malaking hukay sa puntod. Wala na si Kuya Bo. Pareho silang nanghina sa takot, at nahuli pa sila ng mga gwardya. Dinakip sila bilang mga magnanakaw ng mga labi. Nang marinig ni Tatlong na hindi patay si Kuya Bo, agad siyang nagpanik. Inaasahan niyang hahanap siya ng ganti si Kuya Bo. Kaya naman, nagbayad siya ng malaki para mag-imbestiga ang isang killer. Naglagay din siya ng patibong sa sarili niyang opisina. Si Kuya Bo ay may dalang palakol at nagpunta kay Tatlo para mag-higanti. Pagdating sa opisina, walang tao. Mukhang lumipat na ito ng tirahan. At may nahulog na isang tambak na pera sa sahig. Naisip ni Kuya Bo, yumaman na ako. Hindi rin naman pala sayang ang pagpunta ko. Pagdating sa pera, ayun, na-trigger ang patibong. Mga pre, huwag na huwag kayong manggangguan ng basta-basta ng pera. Buti na lang at immortal si Kuya Bo. Agad din naman siyang nagising. Natitiyak niyang babalik si number 3 para tingnan ang patibong. Kaya naman nag-antay siya sa opisina.
Iniisip kung paano niya mapapatay si number 3 ng masarap. Isa-isa niyang sinubukan ng iba't ibang paraan ng pagkamatay. Para malaman kung alin ang pinakamasakit. Para kay Bunso, sinubukan niyang magbigti gamit ang lubid. Parang hindi sapat ang kahabag-habag. Pagpupugot ng ulo gamit ang palakol, ang dami ng dugo at karahasan. Pero napakabilis ng pagkamatay, hindi sapat ang pagpapahirap. Paano kaya kung barilin sa ulo gamit ang hunting rifle? Pero kahit si Kuya Bo ayaw sumubok, baka hindi na bumalik pa, tapos na ang lahat. Hindi sinasadya ni Kuya Bo. Nakita niya sa mesa ang litrato nila ng binata, pati na rin ang litrato ng profesional na killer. Natanto niya na si Tatlo ang nag-upo ng magaling na killer. Para sa binata, dali-dali siyang bumalik para magpaalala. Kakita lang ni Kuya Bo ang pamilya ni Kuyang. Isang putok lang ng baril, pinatay na agad ng killer si Kuya Bo. Nagtataka si Kuyang kung ano ang nangyari. Tapos, saktong tumama siya sa paningin ng sniper. Buti na lang at nasa harapan niya si Kuya Bo. Natakot naman yung killer. Nagmadali silang tumakas. Si Kuya Bo, gamit ang kanyang immortalidad, naging panangga. Takpan ninyo ang pagtakas nila. Nahirapang patayin si Bogey ng mga mamamatay tao. Kaya naman, nagpalit sila ng Barrett sniper rifle. Muli na namang nagising si Bogey. Nalaman niyang nasa isang puting silid siya. Akala niya'y nasa langit na siya. Tinanong niya ang isang matandang lalaking dumaan. Paraiso ba ito? Ito ang banyo, mga gago. Sa second floor pa ang langit. Bumaba ako galing sa taas para magpaliwanag. Sabi ko para makaiwas sa mga mamamatay tao. Nagtago sila sa isang pampublikong paliguan sa probinsya. Gabi na, nagparty kaming lahat para ipagdiwang ang paggising ni Bogey. Tapos dumating ulit yung mga mamamatay tao. Binabaril nila kami ng sunod-sunod. Nagreloading ang killer ng bala. Pinatakas ni Kuya Bo ang lahat sa likod. Sinira niya ang killer papunta sa gubat. Handa na siyang makipaglaban hanggang kamatayan. Matalas ang pagbaril ng killer. Agad na nataman si Kuya Bo at bumagsak. Alam ng killer na mahirap patayin si Kuya Bo. Kaya naman nilapitan niya ito at pinaputokan ng sunod-sunod. Parang bumubuhay na ulit si Kuya Kibo ng mabilis. Habang nagpapalit pa lang ng bala ang killer, nakabangon na naman at sumusugod. Sobrang galing talaga ng killer. Ang bilis. Ilang sandali lang, naibagsak na naman niya si Kuya Kibo. Ang bilis. Hindi kaya ni Kuya Kibo, kaya tumakbo na lang siya. Ang bilis. Tapos, napadpad siya sa gilid ng bangin. Ang bilis. Wala nang daan. Ang bilis. Nagpaulan ulit ng bala ang killer. Ang bilis. Nahulog si Kuya Bo sa ibaba, sa lawa. Isang gabi, umihi sa ilog ang isang batang lalaki, at nakita niya ang bangkay ni Kuya Bo. Si Kuya Bo ay nagpalipas ng isang gabi sa tolda ng pamilya ng bata. Pagsikat ng araw, aalis na sana siya. Pinaalalahanan siya ng tatay ng bata na maraming patibong sa kagubatan. Binigyan siya ng mapa para umiwas. Pero si Kuya Bo, ang talinong to, medyo hindi maintindihan ang mapa. Bigla niyang nakita ang isang piraso ng karne sa harapan. May patibong sigurado kung lalapit siya, kaya lumiko siya. Nahulog pa rin siya sa patibong. Muntik na siyang tamaan ng mga matutulis na kahoy sa ulo. Bulong ni Kuya Bo sa sarili. Ang pangit naman ng pagkakagawa ng patibong na to. Pero pagtingala niya, ano? Doon lang napansin ni Kuya Bo, na tinamaan siya ng mga tinik sa ibaba, sakto sa puso. Kaya hindi na siya makagalaw. Paulit-ulit na binuhay ni Kuya Bo, ilang beses na. Pero hindi pa rin siya makatakas sa bitag. Hanggang sa dumating ang mga ngaso at siya'y iniligtas. Dinala siya ng mga ngaso pauwi para oprahan. Pilit na ipinapaliwanag ni Mang Bardo na ayos lang siya. Sumayaw pa nga si Mang Bardo para mapatunayan bago siya pakawalan. Nakatago sina Binondo sa bahay ng mga taga-baryo. Akala nila'y hindi sila mahahanap ng mga mamamatay tao. Pero nakarating pa rin ang mga ito. Nang nawawala na sila ng pag-asa, dumating si Mang Bardo na may dalang baril. Habang magkayakap silang lahat, muli na namang nagising ang mamamatay tao. Naka-body armor pala siya. Masyadong mahina ang tama ng shotgun, hindi mabasag. Pinalabas ni Kuya Bo ang mamamatay tao. Naghabulan silang dalawa sa kagubatan. Napagod si Kuya Bo, lumingon at handang lumaban. Ginamit ni Kuya Bo ang kanyang immortalidad para asarin ang mamamatay tao. Hindi na napigilan ng mamamatay tao, at nahuli sa patibong ni Buck.
Naipit ang mamamatay tao sa bitag. Sobrang sakit, sinamantala ni Buck at sinipa ito. Sa huli, matagumpay na napatay ni Buck ang mamamatay tao, pero siya rin ay nanghihina na, at tuluyan nang nawala ng malay at dumudugo ng walang tigil. Parang nawala ang kakayahang mabuhay ng walang hanggan. Dalian ninyo, ihatid na siya sa pribadong klinika, habang ginagawa ang operasyon kay Kuya Bo. Naaksidente rin si Bunso at dinala sa iisang klinika. Kailangan niya agad ng transfuse para mabuhay. Wala kasing blood bank ang klinika. Dahil sa kagipitan, ibinigay ng doktor ang dugo ni Kuya Bo kay Bunso. Nagising si Kuya Bo ng hating gabi. Nakita niya si Tatlong nasa katabing kama. Habang handa na siyang patayin ang kanyang kaaway, biglang nagising si Tatlong. Agad silang nagsagupaan ng patayan. Sa huli, si Kuya Bog ang nanalo, at napatay si Tatlong. Akala ni Kuya Bog, nakaganti na siya. Ngunit sa sumunod na segundo, nagising ulit si Tatlong. Dahil pala sa pagsasali ng dugo, ninakaw ni Tatlong ang imortalidad ni Kuya Bo. Kaya tuluyan nang nabaliw si Tatlong, at binugbog niya si Kuya Bo. At handa na sanang patayin si Kuya Bo nang sumugod ang lahat na may dalang armas. Hindi naman natakot si Tatlong. Pero sa sumunod na segundo, natatakot ang mga tauhan ni Bunso na maapi si Kuya. Pumasok na may dalang bomba. Napailing na lang si Bunso. Sabi niya, hawakan ng maayos at huwag manginig. Pero pagkabahing ng anggas na yon, nalaglag ang bomba sa sahig. Nagsitakbuhan ang lahat, nang lingunin nila. Peke lang ang bomba. Dahil sa kanyang imortalidad, nilimas ni Tatlong ang lahat ng mga lider ng mga gang sa lugar. Naging isang makapangyarihang lider ng gang siya. Pero hindi sumuko si Kuya Bo sa paghihiganti. Pumunta siya ng palihim sa bahay ni Tatlong. At sinubukang buksan ang pinto. Pero nahuli siya ng pulis. Matagal na pala silang binabantayan ng pulis. Aminado si Bugs sa kanyang mga kasalanan. Makatutulong siya sa pulis para mahuli si Tatlo. Pagkatapos ay pwede na siyang sumuko. Naantig ang mga pulis sa sinseridad ni Bugs. Pinautusan nila si Small sa labas para maaga ang atensyon ng mga miyembro ng gang. Nung una, hindi sila pinansin ng mga miyembro ng gang. Hanggang sa gumawa si Small ng malaking hakbang. May naglalabas ng tae sa may pinto. Dali, hulihin. Samantala, palihim na pumasok si Nabog at ang kasama niya. At napatay ang bodyguard ni Lausan. Pero pagpasok nila, nakita nilang nakuha na si Xiaosheng ni Lausan bilang hostage. Sa kritikal na sandali, bumangga ang kotse ng girlfriend ni Xiaosheng. At nailigtas si Xiaosheng. Sina Kuya Bo at ang pulis na lang ang nagtulungan at pinatay si number 3. Maghahanap na sana sila ng lubid para atali. Hindi nila inaasahan na ang bilis bumangon nito. Samantalang hindi sila nag-iingat, bigla na lang itong nanunog at nataman ang dalawa. 122 pp sa tamang panahon. Dumating ang nanay ni Kuyang sa tamang oras. Doon mismo, pinatay si Bunso. Pero si Kuya Bugs, tinamaan sa kanyang mga mahahalagang bahagi ng katawan. At hindi na nagising pa. Kaya naman, napilitan kaming ihatid siya sa kanyang huling hantungan na may luha sa mga mata. Isinagawa namin ang libing kay Kuya Bugs. Kung nakakapagpahinga ka na, bumangon ka na. Parang feeling ko lang, Kuya Bugs, kapag nakakapagpahinga ka na, madyay gising ka na. Pati nga yung fully charged kong cellphone, binigay ko pa kay Kuya Bugs. Salamat, Kuya Bo. Mag-aalis na sana kami, nang tawagan ng nanay ko. Bakit ka tumawag? Hindi ako tumawag ah. Sino kaya ang tumawag sa akin? Nagsayang ng oras si Kuya Bo. Kahit hindi niya nakuha ang pera at ang asawa niya, ngunit nananatiling nakakainggit, dahil ang pinakamalaking kayamanan ay hindi pera, kundi ang pagkakaroon ng maraming kaibigang laging handang sumabay sa hirap at ginhawa. At ang pinakamalakas ay hindi ang imortalidad, kundi ang pagkakaroon ng taong handang maghukay ng kanyang libingan, at magamot ang kanyang mga sugat. Kung ikaw man ay mayroong isang kaibigang tapat na nagmamahal sa iyo, tiyak na mas maganda pa iyon kaysa sa imortalidad.